Purihin po ang Diyos. Amen. Happy New Year. Happy New Year po. Ang mensahe po ngayong umaga ay hanggang po sa pag-aaral po na itinuturo ni Pastora Karina tuwing Biyernes. So yung po ilan sa atin ay nakibahagi po o nakikibahagi, nag-a-attend. At ito po ang itinimo ng Panginoon. At yung mga nakaraang linggo ay naranasan po natin ang pagkilos ng Diyos. Amen. Tayo kanyang binasa, tayo ay kanyang pinuspos, at tayo ay kanyang hinihipon. Sa mga ganun pong karanasan, ano po ang ating nagiging tukod? Ano po ang ating nakikita at narinig sa kabila po ng mga ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan? Biyernes man yan, tuwing po prayer, dito sa office po natin, Pastor, o kaya dito pang kalahatan, o kung saan man tayo naroon mula po Lunes hanggang Sabado. Alam niyo po, pinadarama ng Panginoon ang kanyang puso. Pinararanas po niya ang kanyang pag-ibig. So, the Lord wants us to experience His love. He is revealing His heart. And so this morning po, let me confess, physically, emotionally, I am not prepared. Hindi po sorry. Sa pong karangalan, kagalakan, malaking pasasalamat po. Ang maging daluyan lamang o maging mouthpiece po ng Panginoon. Because we are nothing. We are nothing. Ako po ay wala. Ngunit, sabi nga po, tayo mga lingkod, we are servants. Kapag nagutos pa ang iyong amo, sasabihin mo, hindi ako pwede ngayon, ikaw ang maghugas ng pinggan. Hindi po siguro natin yung masasabi, ano po. Subalit, ang Panginoon, He is our Master, our Father, our Savior, Redeemer. How can we say no to God kapag tayo po ay Kanya po inaatasan? May mensahe po ang Diyos ngayong umaga, we believe. Ano po? Praise God. Marahil itong pinakamaigli pong mensahe ko sa buong ano. Wala man pong one page. So, hindi po ako nagpanik. Sapagkat, sa tulad po ng sinabi ko, tuwing Biyernes na kami po yung hinihipo ng Panginoon, hindi po mailarawan ang kanyang pong pagkilos, ang kanyang katunayan. Mula po sa tuwing linggo po, ng mga mensahe at sa altar ko po, naroon binubuo ng Panginoon at patuloy siya kong nangungusap. Wala po akong sermon outline katulad ng una. Sapagkat kagabi nga po, o magmamadaling araw, isa lamang po ang aking tinanong, O Panginoon, ano po ang iyong nais? Ano po ang iyong kalooban? Hindi po ang aking alam, magiging ang aking buhay, wala po. Hindi po anong nais ng Panginoon. Alam niyo po, the Lord is good. Nais nang ipahayag ang kanyang kalooban. At tulad po ng aking nabanggit, the Lord wants us to feel and experience His love. Subalit may isang malaking tanong. Paano naman ang ating puso? How about our hearts? How should we respond? Nawa po mula sa salita ng Diyos, ay ito po ay atin pong matutunan, mapag-alaman, mapag-aralan. Amen? So the will of God and the heart of man. Nung kami po ay kabataan na ituro po sa amin, sa murang edad, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung po aming mga guro sa Bible School, ng aming mga pastor. Kaya ito po ay isang binhing na itanim, isang pagnanasa
na saliksikin at alamin, sundin at ipamuhay ang kalooban ng Diyos. Subalit marami na itanong nyo na rin, ano ba ang kalooban ng Diyos? Na ipangaral sa atin that we should think Jesus, feel Jesus, breathe Jesus, na sa lahat ng panahon si Jesus ang nangunguna sa atin. And He is the reason and the center of everything. But then again, din sa ating mga pang-araw-araw na gawain, ano kaya ang kalooban ng Diyos? Alam niyo po, bago tayo magpatuloy, isang ngalan ng Diyos ang aking pong paborito. And that is, mula po sa karanasan ni Hari David, nang siya ay bagong hari pa lamang, at hindi pa ang buong tribo ng Israel ay nasa sakop niya, o tumutugon sa kanya, o tumatanggap sa kanya bilang hari. Alam niyo po, unti-unti as a warrior, ay binigyan siya ng tagumpay ng Diyos upang sakupin ang iba't ibang tribo, maging ang mga banyagang lupain. And then in one experience, kanya talagang ninanasa ang Zion, the city of Zion, na siya rin tinawag the city of David. Noong panahon yun, ang Jerusalem ay pinaninirahan ng mga tinatawag na Jebusites. They were idolaters at walang pagkilala sa Diyos. But you know, from that almost impossible experience, may isang ngalan na tinawag ng ni David sa ating Diyos. After that victory, he took up the city, and David said, God is the God of the breakthrough. Amen? Maaari po natin itong sabihin, God is the God of the breakthrough. O, tayo po lahat ulit. God is the God of the breakthrough. At ay tinuro po sa amin tuwing Biyernes, ang ibig sabihin ng breakthrough ay dalawang malalaking puwersa. Nagbabanggaan. Gustong magapi ang bawat isa. And then the breakthrough comes when the overcoming occurs. God is the God of the breakthrough. David the warrior experienced this. And this morning, and marahil sa darating pang taon, this 2013, we will experience more of these breakthroughs. Amen? Na tila may darating. Hindi mo mawari, pero ito iyong nakikita na darama at alam mo, there is something in your spirit. God is going to break through. He's going to break through in something so difficult in your life. It may be circumstance, people, something impossible, but God is the God of the breakthrough. Wala imposible sa ating Diyos. David experienced this breakthrough. But to experience this breakthrough, he had to go through a struggle. He had to pass through a war. Ang sabi nila, ni mga bulag at bingi, walang kaya nga makapasok sa aming moob. Our fortress is so strong, no one can come through our fortress, ang sabi ng kanyang kaaway. Medyo nag-English po ako, meron po tayong guest na foreigner. So please bear with my English, no, Sir Ryan. But then he had to go through this warfare, something that seemed to be impossible, but made possible by God. It was made possible by God. Why? Pagkat sa panlabas, napakataas ng mga pader. Napakakapal. Ang mga mandirigma doon sa loob ay tunay na manggigiting matatapang. Sila'y sanay sa labanan. Subalit, alam niyo po, doon pala sa ilalim, may daluyan ng tubig. Meron palang balon na pinagpumula ng tubig. At ang balon na ito ay may tanim patungo doon sa pinakagitna ng syudad. Alam niyo po, kung minsan tinitingnan natin, paano kaya ito masusolusyonan? Kung tayo ay titingin sa panlabas, marahil ay imposible na. But God knows. But God knows. Alam ng Diyos
Mayroong libis, mayroong dalilan ng tubig sa ilalim. There is a way out. There is a door. Doon sa bali ng Akor, doon sa lambak ng kapighatian, kung saan God had to judge the sin of one man, the one man who sinned against the camp. Ang sabi ng awit, there is a door of hope. Hindi po ako makaawit pero sabi doon, I will sing them. Pagkat ang tugon doon sa lambak ay ang pag-awit sa Panginoon, and there we will see a door of hope. And so God is the God of the breakthrough. Amen? Sino makakaranas ng breakthrough? Not the complainers. Not the murmurers. Not the 10 spies who said it's impossible to break through Jericho. Who will experience the breakthrough? Those who, like David, will kneel down before God, who will humble themselves and seek the will of God. Those who have been emptied by the Lord. Lord, parang kinukuha mo na po lahat talaga. Lord, I am so empty. What else can I give you, God? Wala na pong natira. Yes, there's something more. Mayroon pa dyan. Mayroon pa. At mamaya po ay mapag-aaralan natin. And so number 1, the will of God. Noong una, the mystery. Ang misteryo ay itinago. Maging sa mga anghel. Maging sa mga unang nilikha ng Diyos. But it has been revealed. The will of God has been revealed. Pansinin po natin ano po ang kalooban ng Diyos. Before the earth was created, ito po ay alam na natin, a rebellion occurred. It was in heaven, around the throne of God. Bakit po ito'y paulit-ulit? Ito ang sinimulan, pasimula ng plano at pagkilos ng Diyos kung bakit tayo ay kanyang nilalang. It was around the throne of God that a rebellion occurred in heaven. Ang sabi ng ilan, it was the first church split. Ang pinakamalapit noon na natatakip sa trono at kaluwalhatian ng Diyos ay nasumpungan sa kanyang puso ang kamalaluan. And pride was born in the heart of Lucifer, the archangel. He sought to be a God. Ninasa niya na ang Diyos na nakaupo doon sa trono ay kanyang palitan. Alam niyo po, nung una, there was no consciousness of good or evil. It was a perfect atmosphere. And in all the beauty of God's perfection, this pride was born in the heart of this archangel. And so he exercised his own will against the Father in heaven. And so the Lord, He formulated a tremendous plan. Isang kamanghamanghang plano po. He would create a new race. Ako po'y natatawa lamang kapag binabanggit ang evolution. Nanggaling tayo, nag-evolve mula sa mga unggoy. Matatanggap mo po yun. May doktor po dito. Natatanggap mo po yun. Nag-evolve tayo sa unggoy. A big no. Because mankind belongs to a new race. Ang sangkatauhan ay mula sa magandang plano ng Diyos. He would create a new race. Make the angels servants to this new race. Sa kagandahan ng mga anghel, sa kanilang kapangyarihan, sila na tumatagot sa mga pader, sila na nakikita ang mukha ng Diyos, they will be servants to this new race. He would make the people He created a living revelation of His eternal moral law. And they would judge the angels
and put an end to rebellion. Nag-sink in po sa amin ito. Kung hanggang ngayon ay yung tinatanong sa sarili, what is life for? What is the purpose of God in my life? What is the reason for my living? Mga kapatid, sa Genesis pa lang ay naroon na, in the beginning, God created. And so God created man and put him in a garden. In the middle of the garden, He placed the tree of life, which is the Lord Jesus Christ. The tree of knowledge of good and evil, which is the eternal moral law of God. Hindi pinahintunutan ng tao kainin ang puno, ang bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Because God had to prepare man to cope, that he was living in nakedness, in a shameful condition. God was preparing man. But it was not until God, He wrote the Ten Commandments on tablets of granite, doon sa bato, isinulat ng kamay ng Diyos ang 10 kautusan. The angels, the people, in the spirit realm, they understood the moral law of God. While they were in the wilderness, God gave to Moses and to His chosen people the 10 Commandments. This was to be their security, their protection against the demons in the land of promise. Sapagkat noong una, ang kautusan ng Diyos ay nasa mga konsyensya sa mga budi ng tao. Subalit ng Kanya na nga po ipinahayag ang 10 kautusan. Ito ay naisulat at ito ay kailangang sundin. Pansinin po natin. Ephesians chapter 3 verse 10. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realm. And then in 1 Peter 1:12, it was revealed to them that they were not serving themselves but you, when they spoke of the things that have now been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things. May mga kapahayagan ng Diyos na una nang ipinayag sa tao at hindi man alam ng mga anghel. At may mga ilang nangangaralang sa ating na ikipag-attend nga sa ating kalagitnaan, ang kampo ng kadiliman, upang malaman pa kung ano ang kapahayagan ng Diyos. So kanino po nang ipinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban? Sa tao. Kay Jesucristo. Satan, the wicked angels, even the righteous angels, they understood God's attitude toward the rebellion in heaven. The 10 Commandments are a judgment against Satan. They are telling him and the other angels that God alone is supreme and there are to be no other gods as great as He. The 10 Commandments have to do with our relationship with God and with other people. Kaya nga po, ano po yung ating theme? Ang motto po natin sa Mount Zion? Love God, love people. Pinaikli. Subalit narito ang puso ng Diyos, ang kanyang kalooban. Ang mundo ngayon, it is destroying itself because people are not rightly related to God and to one another. Ang sabi nga po ni Mother Teresa ng Calcutta, ang sabi niya, when we see God in one another, we will have peace. If we will remind ourselves that each man was created after the image and likeness of God, we will have this respect. Respect po yung paggalang. Kristiyano man siya o hindi. The Jews, ang mga Hudyo, they are to obey the 10 Commandments in their fallen nature. But God made provision through animal sacrifices. At nagkaroon sila ng mga kapistahan. The Day of Atonement, ang araw ng katubusan.
kung saan kanilang pinapaslang ang tupa at nagpapalaya sila ng ikalawang kambing. At sa lahat ng ito, God found one who pleased Him totally. One who loved righteousness and hated wickedness. God decided to make Him the vine. And He is Jesus. Kaya sa John 15, Jesus said, I am the vine, you are the branches. Siya ang puno. Siya ang pinagbumulan ng ating buhay. Siya ang itinanim ng Ama. He is the vine. And through Him, He will teach angels and people how to behave so as to please God. But when we exalt Jesus, when we study the life of Jesus, when we model His life, when we desire to be where God wants us to be, na tayo nga'y tinawag sa Kanyang pangalan, mga Kristiyano, He brought the Lord Jesus Christ from the dead. He was risen from the dead. He was established at the right hand of the Father for eternity. He possessed all authority in heaven and on earth. And now, ano po ang ginagawa ng Diyos sa atin? He is to bring the eternal moral law of God to the attention of the nations of the earth. Ang sabi po sa Salmo, God is seeking godly seed. Napasa na po yung RHP, ano po. Pero hindi po ako magtatake doon. Kundi ang layo ng Diyos. Ang godly couples, Christian couples, should produce godly seeds. Ang nais ng Diyos bilang Ama ay magkaroon ng maraming anak sa pamagitan ni Jesucristo, sa pamagitan ng kanyang mga tinawag to produce godly seed. Mga magulang, kayo may isang napakagandang panawagan. Kasama kayo sa plano at layunin ng Diyos to produce godly seed. To fill the earth with the glory of the Lord. Mga kabataan, kayo ay nariyang kalagayan ngayon na tinuturuan at pagsasabihan, sapagkat kayo ay naroon sa plano ng Diyos na kayo ay gumulang, lumago, tumanda to produce godliness upang maging mga Diyos. Ito ang layo niya sa bansang Israel, the chosen nation. God said, I will bless the nation through you. Ngunit ang tingin ng marami sa blessing na ito ay mga material na pagpapala. Oo, naroon ang mga material na pagpapala. But the nations will be blessed. Dahil sa halimbawa ni Abraham, dahil sa halimbawa ng mga Hudyong sumunod kay Kristo, that is righteousness. That is the holy knowledge of God. The nations of the earth will be blessed through the moral law of God. Sa kanilang pagsunod dito sa inutos ng Diyos, there will be godliness. Naroon, there will be obedience. And there will be holiness. Kaya kung si Kristo ang puno at tayo ang sanga, nais ng Diyos ng bunga. Mahalaga sa Diyos ang bunga. Hindi ba nang minsan si Jesus ay naglalakad at siya ay nagutom at nais niyang kumain ng higos? Wala po tayong puno ng higos sa Pilipinas. Fig tree. At nang tingnan niya ang punong ito, walang bunga. Ano po ang tugon ni Jesus? Isinumpa niya po ang puno. At marahil kinabukasan mo dagli-dagli, ang puno ko ay nalatay. God desires fruit. Ang nais na po ay bunga.
Through Jesus, the Father desires fruit. Ano po ang bungang ito? Moral life. You are the light of the world. Ikaw ang liwanag ng sanlibutan. At ito ang sabi nga, they will glorify the Father in heaven when they see your good works. Pag nakita po nila ang ating mga mabuting gawa, ang nanuluwalhati ay ang ating Diyos Ama. Hindi ba nabilin din ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagay? They will know that you are my disciples when you love one another. So God is emphasizing that it is time for Christ to be formed in us to a much greater extent than ever before. May naakay na ako noon. Nagawa ko ito noon. Subalit ngayon, now, marahil noon ang punong ibus na ito ay namunga na. Subalit nung panahon siya ay kinailangang magpabusog sa Panginoon. Where is the fruit? God wants us to bear fruit. Amen? Alam niyo po? Hallelujah. Sa taong ito, ano po? Huwag tayong paagos sa daloy ng mundo. Na ang pinoproblema ay pera, pera, pera. Ang sabi ko nga po kay Jesus, Lord, kung nangailangan ka ng pera, nutusan ko si Pedro, may pera pala. Meron palang barya doon sa loob ng isda. Kinuha ni Pedro sa bunganga ng isda. So, hindi po ito yung ating gagawin po, no? Kukuha ng isda, hindi po ganoon ang ating ibig sabihin. Kundi ano po ang konteksto noon? Alam ni Jesus. Alam ni Jesus. Oo, kailangan mangisda ni Pedro, subalit alam ni Jesus. Hindi ba't may panahon din wala silang nakuha ang isda, subalit sabi ni Jesus, sa dako nito, at halos mapunit ang kanilang lambat sa dami ng kanilang nahuling isda. Jesus knows. Alam ng Panginoon. Kahit ano po ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay tayo ay maging mabunga. Marahil sa iyong paningin sa iyong sarili ngayon, Lord, I am barren. Tila ako'y baog. Wala mga inaasahan kong bunga. Maghintay ka sa Panginoon. Because they that wait upon the Lord shall renew their strength. Ang buhay nga ay iba't ibang panahon. There are seasons in life. But nevertheless, there is a time for everything. Amen? So, ang kalooban po ng Diyos ay napakahalaga sa Kanya ang bunga. Gayon din ang bunga ng Espiritu. Ano po ang bunga ng Espiritu? Galatians 5:22 and 23. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Walang batas na nagbabawal na tayo ay umibig. Yung tama kong pag-ibig, ano po? Joy, peace, patience, and the fruit of the Spirit. There are 9 fruits of the Spirit. At ito nais na makitang bunga ng Diyos sa atin. Our personality change. Ang pagbabago po ng ating mga pag-uugali. Ang ating Adan. Marahil ang tingin ng ating laman sa pag-ibig is the Adamic lust, the spirit of romance. But the divine love is born of the Spirit of God. It is different in quality, in strength, in durability. Sabi nga, ang pag-ibig ng tao ay marupok. Subalit ang pag-ibig ng Diyos, ito'y walang hanggan. Malalim pa sa pinakamalalim na dagat. Malawak pa sa kalawakan. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, it is the love of God that constrains us, na nabuudyok sa atin, to love even the most unlovable person. To bear with one another because of the love of God. Ang ating Adan, we may have happiness and fun. Ito ay nakadepende kung sa ating natatanggap
sa mga answered prayers o sa mga pagkakataon ng pangyayari. But the joy that comes from God, divine joy, it can flourish even in the most difficult circumstance. You can have joy kahit ika'y nasa gitna ng piitan. Di ba ito ang tugon ni Apostol Pablo? Rejoice in the Lord. And again I say, rejoice. Isinulat niya yun nang siya ay nasa piitan, nang siya ay may tanin ng kanyang buhay. But still he had divine joy. Peace. Ang kapayapaan. Ito hindi nakadepende kung tahimik ang kapaligiran. Walang maingay, walang istorbo. Ito ba ang kapayapaan na ating pong ninanasa? Subalit ang realidad sa mundo ay marami pong alingas-ngas, maraming ingay. But the peace of God proceeds from the limitless, eternal peace of God. You can have the peace of God maging kung ang harap mo ay inaaway ka. Pwede ba yun? Ika'y nilalait. At napakasakit na mga salita ang iyong narinig. But still, you can have the peace of God. You can have the peace of God. Naranasan ko po ito. Ang matinding pag-uusig. At ako'y handa talagang lalaban. Noon pa po yun, ilang dekada ng nakaraan. First time ko pong naranasan. Sabi ko, Lord, sobra na talaga. Patawarin mo po ako, pero sasalit na ako. At nakumalma na po ako. Alam niyo pong naranasan ko sa aking puso talaga damdamin. Parang ilog na umaagos ang kapayapaan ng Diyos. At nang tingnan ko sa mata, itong talagang nanggagalaiti sa galit sa akin, ang nakita ko po sa Kanya, Lord, ang pag-ibig ng Diyos. Let this person experience your love, your peace. Kaya nakuha ko po manahimik, magpatawad at kalimutan. Ang mga masasakit na salita na aking narinig. Why? It is the fruit of the Spirit. It is the peace of God. Marahil tayo ay mabait by nature, but we can react with bitterness when we are provoked. Tama po? Pag tayo talagang susugiran mo talaga niya. Pero alam niyo po, the kindness that comes from God can face any provocation. There are charitable people. May mga philanthropists. But their goodness, when tested, could break down. But the fruit of the Spirit, this love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito po ay mga bunga na nasa atin na po dahil nasa atin si Kristo. Meron pong puno ng mangga sa aming baryo, alam niyo po. Pero bukod pa eh. Hindi po ba mga summer yan talagang hinog na hinog? Ako po'y excited. Aro, magbali ko kayo. Nagabili na ako. O pag ano nung mangga ko, no, pag-iswerte ko ako. Sabi ko sa aking pamilya doon sa baryo. At pag nandun ako, lagi ako nakatingala. Ang ganda-ganda tingnan. Ang daming bunga. Excited ka na kung matikman, ano? Then somehow, paano kaya ang pagdaman ng Diyos sa atin? Bubot pa ba ang bunga na ito? O anak ko, 20 years na kang bubot. Diyan lang po, no? Marahil nainit na ba ang Panginoon? Gusto niyang mailog na tayo? Aro kapilang kaya yung gentleness sa ini, 25 years na. Wata po mangunala rin kabag. Alam mo po yung kabag, yung mga insekto? So kailangan po ito ay mamunga sa atin. Pinahihinog ng Panginoon. At huwag po kayong mabigla, alam na natin ito. Ang panghinog ng Panginoon sa mga bungang yan ay circumstances. Mga pangyayaring
laban sa ating sariling kalooban, laban sa ating pinaplano. Madalas mga pangyayari kong masakit na karanasan. Maalaala mo kaya, ano po, o magpakailanman, napakasakit, na parang tinatatak natin sa bato ang mga masasakit na karanasan na yan. Subalit, yan po pampahinog sa bunga ng Espiritu. Papaano mo, how will you realize that you have such this great love for God and for people? Kundi mo naranasan to face the unlovable. If you have not faced friction or temptations, doon mo mararanasan that, Lord, thank you for the self-control. Muntik na po akong bumigay kanina, Lord God. Ablak ay kunesana Kelly. Ang pong Manny Pacquiao Keta. Pero Lord, thank you for the self-control. So ito'y napapahinog sa atin sa mga pangyayari po yan. Kasama yan sa kalooban ng Diyos. Amen? Warriors should be tested in battles, not in playgrounds, but in battleground. Wala po yung ating isang sundalo, si Pastor Fer. And the higher your rank, the greater will be the struggle. The greater will be the struggle. At sa atin po ng mga tinawag ng Diyos, ano po kalooban ng Diyos? Ang mamunga sa atin ay si Kristo. Ang makita sa atin ay si Kristo. Na unti-unti ang ating Adamic nature, ang laman na ito, it is decreasing. It is dying. All things are new. The past has been gone. Ang ating lumang kalikasan, ito ay pinapatay ng Panginoon. May nakita na po kayong pinapatay at tuwan-tuwa? Wala po, ano? There is just struggle to live. At yan, makikipag-away pang mabuhay. Yan ang ating lumang likas. Ayaw niyang mamatay. Kasi sinobra na ka na, bubuli mo na ako. Ako pa may bully sa buong buhay ko, and not you. Ayaw natin patayin ang ating sarili. Sarili pong kalooban na mo. Subalit ito ang aming paraan. It is in dying that the new life of Christ is resurrected. Kaya nga, less of me and more of Christ. That's why John the Baptist said, I must decrease and He must increase. The more Jesus is increasing, the more we are dying inside. Katulad ni Abraham, Lord, I surrender. Lord, here is my Isaac, my most beloved son. I surrender, O God. And so His name became a pillar. His name became a blessing to all nations. If we will remain in this one life, unless a kernel of wheat falls to the ground and die, it will not bear fruit. Our Adamic nature must die. It is a long struggle, yes, but it should be a fruitful one. Because Jesus is the fruit that the Father seeks in our lives. Gawin po natin praktikalan po. Kung sa bagong taon may magyayayas na yung, alam niyo na po yung tumungga, tumoma, uminom, magpakalasing. At ikay Kristiyano. At alam nila ikay Kristiyano. Alam niyo na po siguro kung anong itutugon. Ay, di, reunion mo eh. 1 year mo naman, once a year. But if you are a Christian, you know what to say. You will say, Lord, Lord, kalooban ko ito. Siyempre, hindi. Huwag kayo magpakalasing, magpakalango sa alam, kundi sa Espiritu ng Diyos. Kung sa mga darating na pagtitipon, naroon ang mga gawain na alam mo hindi dapat gawin ng isang Kristiyano. Makipag-upo ka na limbawa sa chismis. Ayan, madalas yan pag-reunion. Ika'y Kristiyano. Ano?
Ano na yata yung usapan natin. You know what to do, you know what to say. Tama po? Amen? Because the fruit is Jesus. The fruit is Jesus. Our response, ano pong ating tugon? This gift, that is Jesus. Nalala po sabi noon ni Pastor Edgar, kung tayo ay bigyan ng piano at di naman natin gagamitin, kahit yan pa ay pang grandmaster, hindi tayo matututo. Kung siya ay pang-display lang. Ngunit kailangan itong pag-aralan at tutukan gamitin. Ang kaloob ng Diyos ang kanyang buhay, it should be practice. Sabi nga, huwag na to, practice the Christian life. And the more we practice, hindi nga po madali. Subalit tayo ay natututo. Our response, ang ating tugon, it should always be yes, Lord. Yes, O God. Opo, Panginoon. Lord, Gurimene, sige, O God, ibigay ka. May reputation, Lord, sige, O God. Hindi pa naman tayo umabot sa inabot ni Kristo na pinagbabato sa kanyang paglalakad sa syudad, pinagmumura, at nang siya ipako sa krus, halos wala na siyang kasuotan. Such a shame. He had no reputation at all. Jesus bore all this. At kung ano pa man ang ipahintulot ng Diyos sa amin, shall we say, yes, Lord, I will respond with obedience. Paano po tayo makakatugon ng ganito? The key is in this one word. Our heart. Ang ating deceitful, mapanila, and wicked above all things. Who can know it? Ganito ang puso ng tao na inilarawan ng salita ng Diyos. It is wicked above all things. It is deceitful. Mapanila ang ating puso. At marami sa ating edad na ito at sa ating mga karanasan, marami nang naibunga na kagagawa ng panlilinlang ng ating puso. Mga mapapait na karanasan na maaari sanang naiwasan if only we had the right heart. Kung naging tama lamang ang ating puso. Nung akong kabataan ko, alam nyo, sa aking puso, pag di ko naintindihan ang desisyon ng aking mga magulang, bagamat akong sumusunod, may pag-rebelde sa aking kalooban. May maraming mga tanong. Ngunit, during our time kasi, very disciplinary ang family. We had no choice but to obey. But with God, Jesus had to die for us to win our hearts. Siya'y napako sa krus to redeem our hearts back to God, upang maibalik at iparanas sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kumusta po ang ating mga puso? Kaya dito habilin sa Proverbs, guard your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ang buhay ay nagbumula sa kung ano ang ating puso. Marahil sa pisikal, ito inilarawan ng Diyos. Alam niyo pong ating puso na tumitibok dyan, hindi po yan tumitigil sa pagtibok. Our heart should be strong. Dahil yan po ang nagpapak na blood ng dugo sa buo nating katawan. 24/7, hindi nagpapay ng ating puso. So physically, we should guard our heart. Protect our heart. Ingatan ito. At doon naman po sa spiritual, ang ating kalooban ng ating puso ay kailangan din nating ingatan. Nagmumula dito ang ating pong mga desisyon, our choices, and the path of our eternal destiny, ang daan ng ating pong kapalaran ng ating buhay. So guard your heart. Alam mo po, nakakatuwa, ang sabi ng Biblia, there was a man who is after God's own heart. Posible pala na mayroong isang tao who is after God's own heart. Na tila siya ay kapuso ng Diyos. Nang kanyang tanging saliksik at hanap ay ang puso ng Diyos. Yan po ay si Hari David.
This was written in the book of Acts. Hindi man yan nagmula from David, but a testimony to the first disciples that there was a man who lived after God's own heart. And then in Jeremiah 3:17, God promised Jeremiah, in the middle of darkness, nung panahon sila ay lumig ng kawal, anong pangako ng Diyos kay Jeremias? I will give you shepherds. I will give you pastors after my own heart. Huwag kang mag-alala, Jeremias. Sa ngayon ay tila napakahirap ng iyong kalagayan. There are enemies in your land, but I will give you shepherds after my own heart. But nasabi ito ng Panginoon, in Jeremiah 17:10, He said, I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings. May mga pangyayari sa atin na bunga po na ating mga sariling kagagawan. May pagkakataong hinahayaan ng Diyos, ikaw sa pinili mong tahakin, according to the fruit of your doings, to give every man according to his ways. Ang tawag dyan ni Dr. Thompson po, He gives you a rope, bibigyan ka niya ng lubid. Gusto mo nang magpakamatay? Ayan ang lubid. May pagkakataong hahayaan ka ng Diyos. Sige, magpakalisyang na ka. Because the Lord searched the heart. At tayo ay Kanya pong sinusubo. Subalit pumili ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng to, ang pag-ibig ng Diyos, it is durable. Ano po yung durable? Matatag, hindi nasisira, malakas ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay pinatitinag. Oo, ito'y nadudurog, nasasaktan ng luha. Subalit ito'y nananatili ang Kanyang pag-ibig sa atin. Dahil tulad ito sa pag-ibig ng ina sa Kanyang anak. At marami tayo po nung ginawa natin itong kanta, pag-ihatid yung patay. Kung hindi kita malilimutan, yan po ay nasa Isaiah 59. Yan ay sinabi ng Diyos sa Israel. Nung panahon, they are so backslidden. They are so away from God. But still God said, hindi kita malilimutan. I will never leave you nor forsake you. Kung malimutan man ng ina ang kanyang supling, hindi kita malilimutan sapagkat nakaukit sa aking palad ang iyong pangalan. Sa araw na ito, do you need a breakthrough? Amen. Ako po, kung titingin po ako sa aking sarili at sa pagkakataon, hindi po ako makakatayo dito. Tayo narito in obedience to God. Stop looking at your circumstance. Keep your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Do you need a breakthrough this morning? Are you earnestly asking God for a breakthrough this coming year? Maybe for your family, for your job, for our church, for our nation. Remember, God is a God of the breakthrough. At ano po ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos, kayo ay magdingning. Arise, shine, for thy light has come. And the glory of the Lord is risen upon thee. This is God's will upon Israel. This is God's will upon His children, His chosen ones. This is God's will to His disciples, to His bride. Ito ang kalooban ng Diyos. That you shine, you shine, you shine. And this is the will of God, that we bear much fruit. And this is the will of God, that we receive His love. For God so loved the world, that He gave Jesus, His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life.
Believe. Trust in the Lord with all your heart. And lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall make your path straight. Sa Living Bible po ang sabi doon, and He shall crown your efforts with success. Amen. Hallelujah. We have a glorious year, this coming year. Why? Because our God is a God of the faithful. And this morning, God is telling us, give Him your heart. Give your heart to Jesus. Experience the love of God. Muli po bilang Panginoon. Sa kabila ko ng mga salita, mensahe na ating narinig sa likod ng pulpito. Ako po, sinusulat ko po yan halos word for word. At ano bang panahon na nais ko siyang i-review, I am being refreshed by the messages of God. But behind all this is the goodness and the love of God. Ang pag-ibig ng Diyos. So, hindi ko po alam kung magkaka-year enter tayo mo. But for this moment, maaari kang pumikit, kapatid. You may close your eyes. Remember the goodness of God. Remember how He has been with you this whole year. Not even this whole year. Nang pasimula pa lamang, nang ikay bata pa lamang, naroon ang kamay ng Diyos, naroon ang kanyang pag-ibig, naroon ang kanyang gabay, naroon niya ang kanyang pagtawag sa iyo. Napakabuti ng ating Panginoon. Nawa sa umagang ito'y maranasan mo muli ang higit na pag-ibig ng Diyos. At tulad ng ating inawit kanina, ang init ng pag-ibig ng Diyos ay matugunan din ng ating mainit na pagtugon at pag-ibig sa Kanya. Oh, the love of God. The love of God that is shed abroad in our hearts. Behold the love of the Father. Behold the love of Jesus that He gave His one and only life to save us. Mga kapatid, remember the goodness of God. Let us start to count our blessings today, one by one. One by one. One by one. Let the pain pass away through the love of God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, purihin ka, O Diyos. We remember your goodness. We remember, Lord, how you love us. Salamat po, Panginoon. Nais po namin magpasalamat sa aming mga pastor, O Diyos. We have seen, O God, the love and the sacrifice of Jesus. We thank you, O God, for giving us shepherds after your own heart. We thank you, Lord, that you have given us fathers and mothers who take care of our souls, our spirit, who are always there, Lord, before us and behind us, O God. We thank you for blessing us with families. We thank you for our families, O God, where we will not be lonely anymore, but there is such love and joy and peace. We thank you for the church, Lord God, for the warmth love, for the brotherhood, Lord. We thank you for all these blessings. We thank you, O God, that we are born to be Filipinos. Yes, our nation is poor, O God, but this nation has born many heroes. From this nation we are blessed, because in this nation we are free to worship the Lord. We thank you, O God, for our brethren, loved ones around the world. We thank you for such blessings surrounding us, overcoming us, O God. We thank you for your goodness and the fruitfulness. We bless you, O God. And Lord, as we bless you and thank you and give you all the glory, we bow our hearts. Tayo po lahat ay tumayo. Shall we raise up our hands before the Lord? And once again, offer our hearts to Him. Lord, if the spirit in my heart is dying, it is cold and lukewarm. Oh God, set us ablaze. Set us on fire. If this heart is so broken, oh God, make it whole again, Lord. In the name of Jesus. You see my heart, Lord. You see every wickedness, oh God. Lord, let your forgiveness flow through the blood of the Lord Jesus. Lord, look at our hearts. Cleanse us to the uttermost. Remove any
any sin, O God, this sinfulness, Father. Remove any pain, anger, and bitterness. Lord, this morning set our hearts free, O God, to receive your such great love, to be filled with your Holy Spirit. Come on, church, give our hearts to Jesus. Let His love fill you and fill you, till you know you are free. You have been set free in your innermost heart, in the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. You are God of revelation, Lord. Your life in us being revealed. We are living the life of another, and that another is you, Jesus Christ. Help us, oh God. Grace us with your mercy. Grace us with your life, Lord, to live the life of another, and that is the Lord Jesus Christ. The only way we can do this, Lord, if we learn daily to deny ourselves, take up our cross, and follow you, Messiah, wherever you lead us. The only way we can do this, Lord God, if we learn to embrace the cross with joy in our hearts, rejoicing, even in the midst of circumstances, even situations that we do not understand, yet the joy, unspeakable, full of glory, is exploding within. That bitter sweet, oh God, feeling and experience, oh God, ruling our soul, Lord God, possessing our soul, and that is your very life, Lord Jesus. That is your very life, possessing us, oh God, giving us, oh God, eternal life, oh God, exploding within us. And this is revelation, Lord God. And this is living by the life of another. And this is living by revelation, Lord God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. So here we are, Lord, as we humble ourselves before you. Even in your presence, Lord God, we humble ourselves before you. Even during the times that we have questioned you, Lord God. Even during the times when we do not understand why these things or that thing happened to us. Father, even though you are a sovereign Lord, you are a sovereign God, our life is not our own anymore. We are living by the life of another. Though we may understand it or not, it is you, Jesus. What matters is you, Lord God. Your will is being done in our lives. Your hand, oh God, is working within us, molding us, Lord, pressing us, pushing us, Lord God, breaking us, and then molding us again, Lord God, and then lifting us up. Your hand lifting us up, oh God. Your hand, oh God, strengthening us, Lord God. Your hand, oh God, letting that life be molded in us, and your glory, oh God, will shine forth. Father, nevertheless, not our will, but your will be done in our lives. We thank you. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord God. Today, this morning, Paul, I just felt in my heart, may iilan sa atin dito na 2012 has been a year na para bagang hindi na namin makayanan. It has been a year that God has dealt with us tremendously. But through it all, God is faithful. He pulled us through. He strengthened us. I want us this morning before communion to give Him glory, to thank Him that He has graced us with His faithfulness. We are in the midst of situation that we do not understand. I am one that God
can stand here and preach. And I want to give you glory. Kung meron dyan, I want you to glorify God together with me. As you come forth, let's glorify God. In the midst of difficult circumstances, He has pulled us through.